Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhating mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayong lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Muli tayo nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng buong araw na ito. Hindi lang ito tagpo at pagbisita ng mga tinatawag nating espesyal na tao dahil mga tigasimba. Tayo ay higit sa lahat binisita, kinatagpo ng Diyos sa ating mga hatid balitang naranasan. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. At ito marahil lang ang paalala tabi ko rin sa mga katekista, lalo na yung mga galing ng ibang parokya, na sana dalhin ninyo rin yung hamon na ito. Ang ating balita ay hindi lang tungkulin ng mga katekistang tagapagpahayag ng mabuting balita. Ang paghahatid ng balita ay tungkulin ng bawat isang Kristiyano, tungkulin ng bawat isang ministro, tungkulin ng isang kabataan, ng isang lektor, ng isang lay minister, ng Knights of Columbus, ng apostolado ng panalangin. Lahat tayo may tungkulin na hatid ang mabuting balita ng Diyos. And therefore, yan ang hamon din sa atin. Itong pagpapahayag na ito ay maging inclusive. Lahat tayo kasama lahat. Walang iwan. At sana ito rin ang hilingin nating biyaya sa Diyos. Na sana sa mga susunod na panahon, no? Sayang, hindi tayo magkakatagpo dito uli sa San Bartolome. No? Ay sana mas lalo pa nating palalimin ito dagupan palad ng Diyos sa Diyos, tao sa tao. Ang Diyos na nasa akin, tinatagpo ang Diyos na bumibisita sa atin. Ang tao na karanasan natin, binibisita ang kapwa karanasan natin. At sana ito ang mag-iwan sa mga tiga dito sa Cresamar. Ang Diyos hindi natatapos sa maghatid ng balita. Medyo naiinip lang ang Diyos. Ang tagal naman ng mga tao Green Acres. Na mga tiga Sampaguita at Margarita. Inikot na lahat. Pero ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Ang Diyos ay hindi kailanman mapapagod, kakakukulit sa inyo. Hanggang dumating at magkaroon ng pagkukusa. Ang pagkukusa ay magbubunga ng pakikipagkapwa. At ang pakikipagkapwa ay magkakaroon at magbubunga ng malasakit. Hindi nyo man marinig yung boses ko. Sana naramdaman nyo yung pagmamahal namin. Ayan ang una. Ikalawa, mga kapatid, ang hamon ng pagiging parokya
mahirap na proseso. Kaya po gusto kong sabihin sa Grace Amar, sa ating komunidad dito sa Sacred Heart Chapel, sana ito ang ating pag-ibayuhin. Nakita ko na si Ate May, kaya mamaya ay ipa-follow up niya yung Bible sharing sa Margarita at sa Green Acres. At sana po ay hiling ko po sa inyo na kahit na mag-iba man ang mukha ng pare, lumipas man ang panahon, ang mabuting balitang ipinunla sa inyo, ang kabutihan ng kapwa na naranasan ninyo, ang siya nawang lumago at umusbong unti-unti bilang komunidad. Amen? Kahit ang hirap ng magsalita, ay gusto kong magsalita. Para pagdiinan ang hamon na ito, hindi po tayo magiging komunidad kung si Ate Tess lang ang kikilos. Kailangan po tayo maging bahagi. Kailangan po tayo magkusa. At ito ang nagsisimula ng pagmamalasakitan bilang komunidad. Salamat din po sa mga mabubuting kalooban ng mga taga dito sa Grace Amar. Dahil kailanman ay hindi kayo nakaliligot sa pagtulong at pag-abot ng kamay, lalo na sa kapwa. Panguli, ang sinasabi lang sa atin ng mga pagbasa natin ngayong araw na ito, bago ka mag-ayuno ng panlabas, ang pag-aayuno ay pagbabago ng buhay. Mag-aayuno ka, magsasalita ka naman ng paninira. Mag-aayuno ka, papagalitan mo yung mga anak mo. Mag-aayuno ka, magfa-fasting ka, gagawa ka pa rin at pahuhulog sa paulit-ulit na kasalanan. Ang tunay na pag-aayuno, tandaan niyo po, magdadala sa atin para magbago ng buhay, magbago ng pagtugon, at magbago ng disposisyon. Mga kapatid, mahaba pa po ang lalakbayin ng ating komunidad. Pero salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng mga ganitong karanasan. Kailanman, ito'y mananatili na sa ating puso. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo tayong lahat.